Okay, sasagutin ko lang yung ending ng last video ko. Sinabi ko paano ngayon tayo na wala na tayo sa ICC at meron tayong dating presidente na nandun sa ICC na nakadetain ngayon, naghihintay ng hearing. Okay, umpisahan ko muna ulit dun sa itong ICC nung itinayo nila ito noong 1998. Noon pa lang 2002 na-activate yung plano nila na maging korte kasi noon lang 2002 na madami na ang sumali sa at nakipag-cooperate dito sa ICC para habulin yung mga tao ng iba-ibang gobyerno o iba-ibang bansa na gumawa ng kaso na malagim. Sa tingin nila malagim yun, yung na practically ubusin o patayin ang mga inosenteng mga tao at sila ay walang paraan para makuha ang hustisya. Kaya nagtayo sila nito. Kaisa-isa pa lang yan sa buong mundo ang tinatawag na International Criminal Court. Okay. Sabi nila, ang naaresto pa lang nila at na-detain, ang total is 21. Pero sa ngayon, meron pa silang halos 60 arrest warrants na na-release. Pero 31 still at large. Yung ibang arrest, pinapabayaan lang ng ibang bansa. Okay? Sa ngayon ang kaso pa lang na na-process nila ay 32. So kaya pala matagal, no? Sipin niyo from 2002, ngayon 2025 na. Ayun pa lang ang gawa nila, no? Ang na-detain na nila sa ICC 25. At ang yun nga, yung mga naparusahan na guilty ay inilipat na sa ibang bansa. Walang prison facility sa Netherlands. Kaya may mga bansa na pumayag na magkukulong sa mga tao na convict at saka naging guilty sa kaso. Itong mga bansa nito ay Austria, Belgium, Denmark, Finland, Mali, Norway, Serbia, Sweden, tsaka UK. Nasabi ko na nga sa inyo, no, ng mga 195 ang mga countries na sumali na sa UCC. Ngayon, sa UCC records, may category sila dito eh. Merong mga non-members sila na may lista ng mga non-members. Ito yung mga bansa na pumirma tapos hindi na-ratify o kaya pumirma na-ratify tapos naging member binawi at meron naman ng hindi naman pumansin ng ICC at treaty o kaya yung Rome Statute. Ganun ang sitwasyon ngayon. Ang ginawa ko ngayon, nag-research ako eh. Bakit kakaunti pa lang ang sumasali? Kasi ang sabi nila 195, hindi ba? Ang bansa natin, pero mga 125 pa lang ang sumasali sa kanila, 120, 125. Pero naging interest ko itong ASEAN member states natin dito sa paligid natin. Sinabi ng record ng ICC, out of the 10 member states ng ASEAN, yung sama-sama natin dito sa ASEAN, okay? Yung Association of Southeast Asian Nations. Baka hindi nyo alam yan, ha? Association of Southeast Asian Nations. Nagsimula yan nung umalit pa lang yung tinatawag na SEATO, Southeast Asian Treaty Organization, yung SEATO. Ngayon dumami na tayo. 10 miyembro dito. Doon sa 10 na yon, sa ngayon, 2 pa lang ang natitira o ang miyembro ng ICC. Yan ang Cambodia na sumali ng 2002 at saka yung Timor-Leste na sumali ng 2003. Pangatlo't dapat tayo kasi sumali tayo ng 2011 pero nag-withdraw na tayo noong 2019. In-apply natin ang withdrawal ng 2018 pero nag-take effect noong 2019. Ang iba-ibang miyembro ng ASEAN, yung Indonesia, pumirma sila ng
Rome Statute, pero hindi nila ni-ratify yon. Okay. Ang Malaysia, nag-ratify sila noong 2019, pumirma, na-ratify, sinubmit, natanggap to be member, binawi ulit. Kaya yun ang nangyari sa Malaysia. Biglang nagbago isip nila, ay wala, binawi namin ang membership. In the same year, 2019 yon. Ang Myanmar, na maraming problema ngayon, hindi sumali. Ang Thailand, pumirma, pero hindi nag-ratify. Ang Vietnam, hindi pinansin. Kagaya yan ng Laos tsaka Singapore. Hindi nila pinansin yung ICC. Pero ang Pilipinas, pumirma tayo noong year 2000, ng panahon ni President Estrada, hindi muna natin pinansin until noong 2011 nung pinansin natin yon. Tsaka palang tumakbo yan at tsaka sumali tayo. Okay, tapos winidraw naman noong 2019. Ganun tayo, siguro pinag-isipan natin mabuti yun eh. Okay, ito maganda, interesting discovery ko. Noong 2002, nung nakita ng Amerika na meron ng ICC, hindi nila pinansin ang ICC. Pero nung nabasa nila yung mga terms ng ICC na pag pumirma ka, you will be under the jurisdiction of ICC. Pati yung justice system nila, i-adapt mo yung provisions nila doon sa constitution mo. Hindi sila pumayag. Ang sinabi nila ng 2002, medyo delikado ang kalagayan ng mga military, baka biglang mademanda sa ICC. So noong 1992, gumawa sila ng batas na tinatawag nila ay Hague Invasion Act. Hague, yun yung lugar kung nasaan ang ICC. Okay? Ang nakalagay doon, nakita ko, napansin ko, merong provision doon na ang presidente ng US can use force. Nakalagay doon The law authorizes the U.S. President of the United States to use all means necessary, lahat ng puwersa, including military, okay, to free any American or military and allied personnel detained by ICCU or on behalf of ICCU. Ibig sabihin, pag merong nakulong doon na Amerikano o tao na galing sa isang allied nila na bansa, they can use force, including invasion. Kaya pala ang pangalan ng batas nila, Allied Invasion Act. May karapatan ang Amerika na invade ang Netherlands. Ang tanong ko nga allied pa tayo ang Pilipinas ng US? Dahil sa nangyari kay Duterte, mangyayari ba yon? I will tell you in my next video. Mabuhay Pilipinas. May God bless the Philippines. May God bless the Filipinos.